Hello friends! Nasubukan niyo na ba magkata ng langka sa abroad? Eto, panoorin niyo ng buo ang video at isi-share ko sa inyo kung paano ako nagluluto ng ginataang langka. At ito nga ang mga sangkap na ating kakailanganin sa pagluto ng ginataang langka. Tara, simulan na natin. Una ay ihanda natin yung langka. Yan pala yung nalangka na nabili ko, yung ganyang brand. Tapos makikita nyo ganyan siya, mayroong parang yung ubod. Tinatanggal ni Mrs. yan. Yan, hihiwain niya, inihiwain ng maninipis. Yan, kasi masyadong makakapal. Tapos sa mainit na kawali, yung pork belly, pinakulaan ko muna pala yan. Tapos siniwa-hiwa ko. Tapos yan, piritan ng konti sa may mantika para hindi siya malangsa. Yun. Kasi yung ibang nabibili na karne medyo may amoy at may aftertaste daw, sabi ni Mrs. Yun. Tapos nung medyo brown na yung karne, nilagay ko naman na yung luya at yung bawang, ginisa ng konti. Pati na rin yung sibuyas. At ginisa-gisa kasama yung karne. Yun, para lumasa na yung picados. Tapos isinunod ko naman inilagay yung red chili. Yan yung maanghang para manuot na rin yung anghang niya dun sa karne. So ayan, sinunod ko na yung hipon. Yun, yung hipon na wala ng balat at meron din yung hipon na mayroong balat para yung katas nung, kasi diba yung katas ng hipon sa ulo masarap. Yun, kaya nilagyan ko ng konti ng hipon na may ipalat pa. Tapos yung bagong alamang, isang kutsara lang na maliit nilagay ko para hindi masyadong maalat. Tapos halu-haluin, gisa-gisa lang para maluto sila. Yun, tapos sinunod ko na yung gata, yung coconut milk. Yan, tapos halu-haluin lang at pakuluin ito. Yan, para maluto yung gata. Kasi nilagay ko na rin pala dyan yung tanglad o yung lemongrass. Tanglad nga bang Tagalog yan? Kasi sa amin sa Bicol, tanglad ang tawag dyan eh. Yun, tapos yan, pakukuliin mo lang para yung lasa ng gata tsaka nung mga ricado sa'y maghalo. Tapos pag luto ay gatang sorry naman, pag kulong-kulo na yung gata, yun, saka natin ilalagay yung langka. Kasi yung langka, pinakuluan naman na yan, yung nasa lata. Siya nga pala uhugasan nyo pala ng maigi yung langka para, wala yung lasa ng tubig niya na nasa lata. Yan, tapos siguraduhin nahugasan ng maigi at na patulo nyo dun sa strainer. At saka nung sinadil ko naman na yung chili na verde kasi hindi naman yan masyadong manghang. Pang-aroma lang. Yung amoy niya, masarap din. Yun, so kung mapapansin nyo na na yung gata, parang natutuyo na siya ng konti. Yun, saka natin ilalagay yung coconut cream o yung kaanggata. Yan. Tapos mekos-mekos lang natin, friends. Hanggang sa paukuluin din natin ulit. At nang maluto ng maigi yung kahanggata. Sa ganun ay hindi kumulo yung tiyan natin. Medium heat lang ang apoy natin dito, friend. At halu-haluin paminsan-minsan para hindi masunog sa ilalim. Share ko na rin sa inyo pala, friend, na yung brand ng langkang nasa lata na yan ang lagi namin ginagamit dahil yung kapatid na ni Mrs. ay may nabiling ibang brand at hindi masarap yung lasa, may aftertaste daw ng tawas. Ito naman ay wala, lasang langka lang. Kaya yan ang lagi namin ginagamit. So ayan, friends, luto na ang ating ginataang langka. Matasabi kong masiramon talaga yun eh. Kaya subukan nyo na rin lutuin ito. Okay, friends? Dito lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye!